Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman ang nag-iisa ninyong Mama Mia para sa panibagong kwento na naman ng buhay, panibagong kwento ng love life at syempre panibagong kwento na kakapulutan nyo ng aral. Hello po sa inyo, yung mga suki natin na araw-araw na nag-aabang. Maraming salamat sa inyo. And maraming salamat po sa pagtangkilik nitong ating munting YouTube channel. Lalo na yung mga nag-subscribe pa talaga at nag-click ng notification bell para laging updated sa bawat video na ating ilalabas o i-upload. Hello po kay Pilyang Angel. Happy 16th monthsary daw. 16th monthsary nila kahapon. Sana on. Hello kay Lynn Javier, maraming salamat. Rhea Serio Balantay, hello sa inyo. Veron Amparo, maraming salamat from Muntinlupa City. And of course kay Maricel Sanchez, maraming salamat din sa iyo Ana. Maraming thank you Riza Lopez. And sa lahat ng mga taga Hong Kong, mga OFWs natin dyan sa Hong Kong, especially to my sister in faith, ayan, si Sis Ellen, maraming salamat sa iyo. Jerobin Kabudlan from Panabo City, maraming thank you. And syempre kay Rhea Gonzaga, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat din sa lahat ng mga taga Cebu. Thank you so much. Daghang salamat mga Cebuano. Haneli, maraming salamat. Chelion Charm Orencio, maraming salamat po. Ayun. Hello din kay Dea Pineda, Maria Lourdes, kay Leo Parcotila. Ayun, Parcotila. Hello po sa iyo, Leo. Happy 60th birthday daw kay Nanay Sally. Ayun, hello po sa inyong lahat dyan sa AXN Sportwear. Hello po sa Sabrina Printing of Bulacan. Maraming salamat sa inyo. Kung saan na pala nakakaabot itong ating mga storya, itong ating programa. Maraming salamat po. Lalong-lalo na dun sa mga nagsishare. Kasi kung hindi naman dahil sa inyo, kung hindi nyo ito isinishare, hindi ito makakaabot sa kahit saan mang sulok ng mundo. Maraming salamat sa inyo. Jay Ranoy, maraming thank you. Ngayon, napakahaba ng kanyang message, ng kanyang advice sa ating sender kahapon. Hello kay Bay Puti, maraming salamat sa iyo, Bay. And syempre kay Chini Vicentino, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ninolia family sa Libukaw Clan from Quezon City raw, maraming salamat. And of course sa lahat ng mga nakikinig, si Shermaine Lopez, Pedi Gia Acosta. Ayun, maraming salamat sa iyo. Sa mga taga-Taytay Rizal, Floodway, maraming salamat po. Annalyn Gonzalez, hello kay Juliet Valmoria, maraming salamat. And Soto, thank you so much. Kling family, hello po Kling family, maraming salamat sa inyo. Vilma Falsario, thank you so much. Maribel Figuracion, sa lahat ng mga nag-comment kahapon na hindi ko po nababasa. Hello kay Glindo Advendula, maraming salamat. And syempre maraming salamat din kay Martex from Florida, USA. Maraming thank you sa inyo. And maraming salamat kay sa mga taga Riyadh, Saudi Arabia. Thank you so much sa inyo. Ayun, hello po sa mga hindi nagsiskip ng ads. Mila Imperial, maraming salamat. Maraming salamat rin kay Ray Rapisora. Thank you so much. Maria Virginia Duterte. Thank you very much sa mga taga-Tagig. And kay Rayam de la Cruz. Happy birthday. Happy birthday daw kay Amali Alacon sa Feb 24 na yung birthday niya. Ayan, from Riam de la Cruz. Jojo on the beat. Hello sa'yo. Maraming salamat. Pinky Seawards. Ayan, maraming thank you. Hello po sa mga taga-Europe. Maraming salamat sa inyo. Marjorie, manager nila na si Marjorie Bulambot na palagi raw pong nakikinig sa kwento natin. Hello po sa Siho Shopping Center sa Bayugan City. Maraming salamat sa inyo. Sally Buma, thank you. Josephine Vilario, kay Alwin Cinco Yepes from Tanawan, Leyte. Maraming salamat. Hello kay Mia. Ayun, Mia daw. It's me, Mia. Hello sa iyo. And hello din kay Lori Anoyo. Maraming salamat, Lori. Ayun, Maria Rapada. Thank you so much. Kay Corneli Glass. Maraming salamat sa taga Frankfurt, Germany.
Thank you so much sa inyong pakikinig, and syempre sa lahat po ng mga nagko-komento, maraming salamat po sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, itong ating programa ay hindi naman mag-e-exist araw-araw. Kasi nga po, kayo po ang kumbaga puso ng programang ito. Kayo po ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbabasa ng mga kwentong inyong ibinabahagi, dahil nagpapasalamat po talaga kami sa tiwalang inyong binibigay sa tuwing nagsasend po kayo ng inyong mga storya dito sa amin. So sa mga hindi pa po nakakaalam, pwede nyo pong i-share ang inyong storya. Mag-email lamang po mamamiyacdo0317@gmail.com. Doon nyo po i-email yung mga storya ninyong buhay. Kahit anong storya, kahit gaano pa yan kahaba, okay lang. Ating babasahin yan para sa inyo. Hindi na po natin patatagalin. Alam ko pong excited na ang lahat. Talaga ba? Excited ka na ba? Andito na ang ating programa, ang paborito nyong lahat, ang Dear Mama Mia. Minsan, kahit anong pilit natin sa isang bagay, ay hindi talaga ito mangyayari. Lalo na kung ikaw lang naman ang mag-isang lumalaban. At ikaw lang naman ang gumagawa ng paraan para kayong dalawa pa rin ang magkatuluyan. Payag ka bang maging kayo nga, pero alam mo namang ang kanyang puso ay nakalaan para sa iba? Dear Mama Mia, ang pinakamahirap na tanong ng mga taong sobrang nagmamahal pero nagagawa pa ring iwan ng kanilang minamahal ay ang tanong na bakit? Bakit siya nagbago? Bakit niya ako iniwan? Bakit niya ako sinaktan? Bakit hindi ako naging sapat sa kanya? Bakit kahit binigay ko na ang lahat, parang may kulang pa? At bakit ako nasasaktan ng sobra kahit hindi naman ako ang nagloko? Bakit silang masaya? Bakit siyang masaya gayong siya naman ang nang-iwan? Siya naman ang nanakit. Ako naman itong walang ibang ginawa kundi magmahal. Walang ibang ginawa kundi ibigay ang buong pagkatao at buong puso ko sa kanya. Bakit sa huli, ako pa rin ang naiiwang luhaan? Maraming tanong na bakit, pero ni isa niyan ay wala pong naging kasagutan. Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Julian. Isang lalaking labis-labis ang pag-e-emote ngayon dahil sa isang babaeng sobra-sobra ko namang minahal. Nakilala ko po si Faith nung college kami, Mama Mia. Hindi naman kami magkaklase at lalong hindi po kami pareho ng kurso. Ibang college po ang pinasukan namin. Pero dahil nga marami naman kaming mga common friends, hindi nagtagal ay na-introduce rin kami sa isa't isa. Mama Mia, nung una kong makilala si Faith, ay hindi naman po siya masyadong attractive para sa akin. Parang normal lang, common lang ang kanyang mukha, common lang din ang kanyang ugali. There's nothing special about her, kumbaga. Pero habang nagtatagal na nagkakasama kaming dalawa, ay nakikita akong parang may kakaiba sa kanya. Mama Mia, si Faith po ay sa tingin ko may magandang puso. Mabait po siya sa mga alagang hayop, lalo na sa mga aso. Mabait din siya sa mga bata. Lapitin siya sa mga bata, Mama Mia. At ang sabi nga nila, hindi ba? Kapag ang isang tao ay lapitin ng mga bata at mga hayop, ibig sabihin genuine na maganda talaga ang kanyang puso. Napapansin ko rin kay Faith, Mama Mia, na para bang wala siyang nasasabing masama sa ibang tao. Parang puro magaganda ang kanyang nakikita. Kahit may mga pagkakataon, Mama Mia, na yung iba naming mga kaibigan ay may pinag-uusapan na ibang tao at nilalait, si Faith po ay hindi ganon. Pinakita pa rin niya, Mama Mia, na may tiwala pa rin siya sa ganda ng puso ng isang tao. Kaya naman unti-unti ay nakikita ko ang kanyang magandang katangian. Bukod sa pagiging mabait, ay mapagmahal rin
na anak si Faith. Mapagmahal na kapatid. Sa tuwing nag-a-outing kami Mama Mia, kapag meron pong sobra-sobra sa mga pagkain, ay kanya po niyang ibinabalot para raw sa kanyang kapatid. Kung minsan nga kapag kumakain kami sa labas, ay yung kanya ay hindi niya masyadong kinakain para raw sa kapatid niya. Maging ang kanyang mga magulang ay minamahal niya. Palagi po siyang nagsasabi na hindi raw siya po pwede na laging nasa labas at laging gumigimik dahil tinutulungan pa niya ang kanyang ina sa pagtitinda nito sa palengke. Ayaw niya raw kasing nakikitang nahihirapan ang mga magulang niya samantalang siya ay wala namang ibang ginagawa. Mama Mia, kahit may girlfriend pa ako noon, ay nakikita ko talagang kakaiba ang ganda ng ugali at puso ni Faith. Hanggang sa hiniwalayan na ako ng girlfriend ko. Ang sabi niya kasi ay kailangan na raw niyang mag-focus muna sa kanyang pag-aaral. Ambisyosa kasi masyado ang girlfriend ko Mama Mia. Kaya naman, hindi na ako nagtaka kung bakit niya ako hiniwalayan. Hindi naman masyadong masakit yun dahil hindi pa naman siya nakakagamot dito sa puso ko. Oo, medyo nasaktan ang ego ko pero ayos na rin yun. At mula nga nung naghiwalay kami ng girlfriend ko ay mas napalapit pa ako sa mga kaibigan ko. Lalong-lalo na kay Faith. Mama Mia, si Faith po ang nagturo sa akin kung paano maging isang mabuting tao at maging isang mabuting anak. Ang totoo niyan, nung ipakilala ko siya sa mga magulang ko bilang aking kaibigan, ay tuwang-tuwa po sila. Alam kasi nila Mama Mia na si Faith ang magandang impluwensya sa akin. Alam nila na ito ang dahilan kung bakit nagbago ang disposisyon at pananaw ko sa mundo. Kung bakit mabait na raw akong anak, kung bakit hindi na raw ako palasagot, at kung bakit nagsisimba na ako tuwing linggo. Mama Mia, hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na nga napigilan. Nagising na lang ako na nalaman ko na lang na ang puso ko ay nakalaan na pala para kay Faith. Hindi ko alam kung paano ko yun sasabihin sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya na mahal ko na siya. Pero nagantay ako Mama Mia. Nagantay ako ng tamang pagkakataon dahil ayokong masira ang kung anumang pagkakaibigan na meron sa aming dalawa. Hanggang sa dumating na nga ang pagkakataong yon. Birthday ng common friend namin at pareho kaming imbitado. Ang sabi niya Mama Mia ay sabay na lang daw kaming pumunta doon. Sabi ko sige susunduin ko siya. At nung sinundo ko nga siya Mama Mia at sabay kaming sumakay ng tricycle papunta sa aming kaibigan, ay doon niya sinabi sa akin na matagal na pala silang wala ng kanyang boyfriend. Doon niya inamin sa akin na bago pa man kami magkakilala ay nagkaroon na sila ng problema. Halaga? Kala ko pa naman kung makapagkwento ka tungkol sa kanya ay kayo pa. Kala ko kasi ayos kayo sabi ko. Nako Julian, hindi ka naman kasi nagtatanong. Pero alam mo, mabuti na rin na nangyari yun. Kasi kung hindi, baka tuluyan na akong nawala sa wisyo. Anong nawala sa wisyo? Baka tuluyan na akong nabaliw. Alam mo ba, na nung nagkakilala tayo, siguro hindi niyo napapansin pero wala ako lagi sa sarili ko. Kasi yung boyfriend ko, manloloko Yung boyfriend ko, maraming babae. Marami siyang girl best friend. Hindi ko alam kung talagang selosa lang ako Julian pero kakaiba talaga ang nararamdaman ko sa mga kaibigan niyang yun. Pakiramdam ko hindi lang naman mga kaibigan yun Masyado silang sweet sa isa't isa. Masyado silang clingy. Kaya yun ang lagi naming pinag-aawayan. Hanggang sa sabi niya hindi na raw niya ako matiis. Sabi niya hindi na raw kaya ng kanyang damdamin ang pagiging selosa ko. Ganito naman daw talaga siya bago ko pa siya makilala. Marami raw talaga siyang kaibigang babae pero bakit binabago ko siya? Alam mo ba na halos hindi ko kayanin nung iwan niya ako? Alam mo ba
na halos sabihin ko noon sa Diyos na sana kinuha na lang niya ako. Sobrang sakit kasi Julian eh. Sobrang sakit sa damdamin ko. Sabi niya. Mama Mia, dun ko nga napansin. Kaya pala minsan ay tulala itong si Faith kapag kinakausap ng barkada. Yun pala ang dahilan. Ang sabi niya hindi na lang daw niya sinasabi sa amin dahil ayaw niya na mag-alala kami. Ayaw daw niya na i-burden ng ibang tao sa kanyang pinagdadaanan. At dahil nga sa nalaman kong yun, Mama Mia, ay mas lalo ko pang minahal si Faith. Mas lalo ko pang sinabi sa Diyos na sana ay dumating ang araw na magiging maayos din ang lahat kay Faith. Sana ay makatulong ako nang sa ganon ay maghilom ang sugat sa kanyang puso. Kaya naman Mama Mia, hindi ko minadali ang sarili ko. Sinabi ko na lang kay Faith na kahit anong kailangan niya ay nandito lang ako at handang makinig at handang maging crying shoulder niya. Ngumiti naman siya sa akin. Julian, alam ko naman ang nararamdaman mo para sa akin. Dun Mama Mia ay halos pinako ako sa kinauupuan kong tricycle. Talaga? Anong nararamdaman? Pagmamaang-maangan ko pa. Julian, ramdam ko naman na may gusto ka sa akin. Ramdam ko naman na mahalaga ako sa'yo. Ikaw rin naman Julian mahalaga sa akin. Kaso nga lang, sa ngayon, hindi pa ako handang umibig. Sa ngayon, hindi pa ako handang makipagrelasyon ulit. Sana mag-antay ka ha. Kasi kapag ready na ako, ikaw talaga ang unang sasabihan ko. Ikaw ang unang hahanapin ko. Sabi niya sa akin. Mama Mia, sa totoo lang, ay medyo napasayan niya ako nung araw na yon. Kahit na alam kong mahal pa niya yung ex niya, kahit alam kong nasasaktan pa siya, at least alam ko Mama Mia, na kahit konti ay meron naman akong pag-asa sa kanya. Kahit konti ay may natitira pa naman siyang pagmamahal para sa iba. At ang sabi nga niya, ako ang unang makakaalam at ako ang unang pag-aalayan niya kapag handa ng muli ang puso niyang magbukas para sa iba. Pinanghawakan ko yun Mama Mia. Araw-araw kong pinaparamdam kay Faith ang pagmamahal ko. Araw-araw ko siyang kinakamusta. Araw-araw kong sinasabi na nandito lang ako kung sakaling kailangan niya ng kausap. At yun nga ang nangyari Mama Mia. Dahil ako lang ang sinabihan ni Faith tungkol sa kanyang mending a broken heart, ay ako lang din ang kanyang nakakausap sa halos araw-araw. Hanggang sa lumipas ang 5 buwan. Mama Mia, dun ko unti-unting nararamdaman na parang okay na si Faith. Na parang mahal na niya ang sarili niya. Na parang hindi na niya naiisip ang kanyang ex. Noong mga nakaraang buwan kasi Mama Mia, kapag nagkikita kaming dalawa ay kitang-kita sa kanyang mga mata na nalulungkot pa rin siya. Lagi ring maga ang kanyang mga mata na halata pong kagagaling lagi sa iyak. Alam ko Mama Mia na hindi madali ang mga pinagdaanan niya. Pero habang dumadaan ang mga linggo at dumadaan ng mga buwan, ay nakikita akong nagiging masaya na ang aura ni Faith. Nagiging masaya na ang disposisyon niya sa buhay. Unti-unti ay nararamdaman ko na parang nagiging mas magaan siyang kasama. Hanggang sa tinanong ko siya kung kumusta na ang puso niya. Sabi niya Mama Mia ay ayos na. Sabi niya ay pwede na raw itong tumanggap ng panibagong bisita. Natuwa ako noon kaya tinanong ko siya kung ayos lang ba na ligawan ko siya. Tumingin siya sa akin Mama Mia. Tumingin siya at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba Julian? Na ikaw ang unang-unang makakaalam at ikaw ang unang-unang bibigyan ko ng pag-asang makapasok sa puso ko. Julian, handa na ako. Handa na ako sa pag-ibig na iaalay mo sa akin.
And oo, Julian, handa na akong magpaligaw sa'yo. Mama Mia, para talaga akong itinaas mula sa lupa papuntang langit nung marinig ko ang mga sinabing yun ni Faith. Sa wakas, eto na ang matagal ko nang hinihintay. Eto na ang matagal nang hinihintay ng puso ko. Ang magkaroon ako ng pag-asa sa buhay ni Faith. Ang magkaroon ako ng pag-asa sa puso niya. Mahal na mahal ko si Faith, Mama Mia. Kaya naman ang ginawa ko ay pinakita ko sa kanya na tunay at malinis ang intensyon ko. Niligawan ko siya sa kanilang bahay mismo. At nung unang punta ko pa lamang sa bahay nila ay halatang halata na gusto na ako ng mama niya. Ang sabi ng kanyang ina, tanging ako lang daw sa lahat ng mga nanligaw kay Faith ang naglakas loob na pumunta sa bahay nila at makipagkilala sa kanilang pamilya. Ang sabi ko naman, Mama Mia, ay malinis po talaga ang intensyon ko kay Faith. Na mahal ko siya, kaya hindi ako matatakot na ipakita sa iba ang pagmamahal ko. At dahil nga sa ginawa kong yun, ay nakita kong ngumiti, hindi lang ang labi ni Faith kundi ang kanyang mga mata. Hindi na niya pinatagal pa ang panliligaw ko. Matapos lamang ang 3 buwan ay sinagot na ako ni Faith. Mama Mia, mahal na mahal ko si Faith at masayang masaya ako nung ibinigay na niya sa akin ang matamis niyang oo. Pinakita ko sa kanya kung paano magmahal ang isang katulad ko. Mama Mia, kahit na nag-aaral pa ako noon, lahat po ng allowance ko ay tinitipid ko. Halos hindi ako kumakain kapag ako lang mag-isa dahil ang gusto ko ay meron akong panlibre kay Kate. Ang gusto ko, Mama Mia, ay meron akong maipakita sa kanya at meron akong magiging regalo sa kanya sa bawat monthsary namin. Kahit na hindi naman ako makata, kahit na hindi naman ako mahilig sa mga poems, Mama Mia, at kahit na hindi naman ako hopeless romantic noon, ay nagbago ang lahat ng yun nung maging kami ni Faith. Mama Mia, pinakita ko talaga sa kanya na mahal ko siya. Pinagsusulat ko siya ng mga poetry. Ang totoo niyan ay nagpapatulong pa ako sa mga pinsan ko para doon. Nagpapatulong pa ako sa mga kaibigan ko. Ganun ko siya kamahal. Lahat po ng monthsary namin ay meron talaga akong kahit simpleng regalo sa kanya. Kahit simple lang ay sinisigurado kong maididate ko siya. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, nasa ika-6th monthsary na namin yun, at malapit na rin ang graduation namin, ay sinabi sa akin ni Faith na meron siyang ireregalo sa akin kapag graduation na namin. Hindi ko alam kung ano yun pero tuwang-tuwa naman ako. First time kasi na magre-regalo siya sa akin. First time na bibigyan niya ako ng isang regalo sa loob ng relasyon namin. Hindi naman sa nagre-reklamo ako, Mama Mia. Masaya naman ako kahit wala akong natatanggap mula kay Faith dahil sapat na sa akin ang kaniyang pagmamahal. Pero kakaiba pala sa pakiramdam, Mama Mia, kapag sinabi sa iyo ng babaeng mahal mo na meron siyang regalong espesyal sa iyo. At nung sumapit nga ang graduation day namin, ay punong-puno ang puso ko ng anticipation kung ano ba ang kanyang regalo sa akin. Ang sabi niya, mamaya na lang daw sa graduation ball namin. Mama Mia, nung graduation ball na, ang sabi niya ay wag na muna kaming umattend doon. Nagpakita lang kami saglit pagkatapos ay umalis na. Nagtaksi kami papunta sa lugar kung saan niya ibibigay ang kanyang regalo. At gulat na gulat ako, Mama Mia, dahil isang motel po ang pinaradahan ng taxing aming inarkila. Binayaran ni Faith yung taxi driver pagkatapos ay bumaba na kami. Faith, anong ginagawa natin dito? Tanong ko sa kanya. Alam mo kasi, Julian, hindi ko alam kung anong ireregalo ko sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko matutumbasan ang pagmamahal mo sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ipapakita sa'yo ang appreciation ko sa lahat ng mga ginagawa mo sa akin. Mahal kita, Julian, kaya handa akong ibigay sa'yo ang lahat.
Pagkatapos niyang sabihin yun ay hinawakan niya ang kamay ko at hinila na papunta sa motel na yun. Nung pumasok kami ay agad siyang pumunta sa front desk at ang sabi niya ay kailangan namin ng isang kwarto. Mama Mia, nagpresenta pa akong magbayad noon pero ang sabi niya, siya na raw ang bahala. Ang sabi niya, regalo niya raw talaga sa akin ang lahat ng ito. Mama Mia, hindi ko alam pero kahit kinakabahan ako nung mga panahon na yun, ay masayang masaya naman po ang puso ko. Kakaibang saya ang nararamdaman ko noon. Ito pala ang ibig sabihin ng masayang puso. At nung makapasok na kami sa motel, ang sabi niya ay magsha-shower na muna siya at magtatanggal ng kanyang makeup. Habang nasa loob siya ng shower, Mama Mia, ay hindi po mapakali ang puso ko. Hindi po mapakali ang damdamin ko. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit ganito? Ang nasa isip ko. Mahal ko ba siya talaga? Bakit kinakabahan ako? Siguro ganito talaga, Mama Mia, kapag unang beses na merong mangyayari sa inyo. Nung lumabas na si Faith sa banyo, ay talaga namang kinakabahan ako ng husto. Tanging tuwalya lang ang tumatakip sa kanyang katawan. Mama Mia, lumapit siya sa akin. Tinanong niya ako kung magsha-shower ba ako. Ang sabi ko, oo dahil naiinitan ako. Kaya nag-shower na lang ako, Mama Mia. Napatagal pa talaga ako sa loob ng shower dahil hindi ko alam kung paano ko sisimula ng lahat sa amin nung gabing yun. Pero ang hindi ko alam, Mama Mia, ay hindi ko pala na-lock yung pinto ng shower. Bigla na lang pumasok si Faith doon at tinanggal ang tuwalyang suot-suot niya. Ang tagal mo naman, Julian. Siguro, dapat samahan na lang kita dyan. Baka hindi mo masabunan yung likod mo kaya ka natagalan. Sabi niya sa akin na may halong pagbibiro at ngiting hanggang tenga. Lalo akong kinabahan nung nilapitan niya ako. Mama Mia, unang experience ko po. Si Faith. Ang sabi kasi ng karamihan ay mabait akong lalaki. Ang sabi nila, Mama Mia, ay hindi talaga ako makabasag ng pinggan. Ang sabi nila ay maswerte raw ang babaeng mamahalin ko. Pero hindi ko alam kung maswerte ba talaga si Faith sa akin. Paano ko ba siya paliligayahin gayong wala naman akong alam tungkol doon? Hanggang siya na mismo ang lumapit sa akin, Mama Mia. Siya na mismo ang humalik sa mga labi ko. Siya na mismo ang yumakap sa akin. Hindi ko alam kung talagang instinct pero bigla na lang akong napayakap sa kanya. Bigla ko na lang siyang hinalikan. Mama Mia, napakasarap pala ng ganong pakiramdam. Nung hinahalikan mo sa labi at niyayakap mo ang babaeng mahal na mahal mo. Napakasarap pala sa pakiramdam kapag kayong dalawa ay magkayakap at magkapiling sa isa't isa. Hindi kami natapos dun sa banyo. Hinila niya ako papuntang kama. Pinahiga niya ako, Mama Mia, at siyang pumatong sa akin. Binigay niya ang lahat. Pinaramdam niya sa akin sa bawat haplos, bawat halik ang kanyang pagmamahal. Ako naman, Mama Mia, ay masayang masaya. Nagulat pa nga ako dahil siya ay alam na alam ang kanyang ginagawa. Kahit kailan naman ay hindi ako nagtanong kay Faith tungkol sa bagay na yun. Kahit kailan ay hindi ako nagtanong sa kanya kung may experience na ba siya pagdating sa kama. Dahil ang tanging iniisip ko noon, Mama Mia, ay ang pagmamahal ko sa kanya. Pero matapos ngang may nangyari sa amin ay nadiskubre ko na hindi na pala virgin si Faith. Pero hindi naman yun naging problema sa akin. Hindi naman yun naging issue sa akin dahil ang totoo niyan, wala naman po akong pakialam kung virgin pa siya o hindi. Ang importante naman sa akin, Mama Mia, ay ang labis-labis kong pagmamahal para sa babaeng ito. Binigay ko ang lahat-lahat sa kanya
At alam kong mahal niya ako dahil binigay niya rin ang lahat-lahat niya sa akin. At mula nga nung araw na yon ay parang casual na sa aming dalawa na magkaroon ng pagniniig 2 hanggang 3 beses sa iisang linggo. Kung minsan ay sa bahay namin, kung minsan naman ay sa bahay nila kapag walang tao. Minsan din Mama Mia ay pumupunta kami sa motel. Doon din nagsimula na parang nagbago si Faith. Doon nagsimula Mama Mia na parang mas naging clingy siya sa akin. Hindi naman sa nagrereklamo ako dahil ang totoo niyan ay gustong-gusto ko naman ang ginagawa niya sa akin. Gustong-gusto ko naman ang pagpapakita niya sa akin ng kanyang pagmamahal. Mama Mia, hindi ko alam pero kahit may mga nararamdaman ako tungkol sa kanyang pagbabago ay ayos na lang din yun sa akin. Mahal ko siya. Wala namang taong nananatili at hindi nagbabago, hindi ba? Meron talagang mga kukonting pagbabago sa ating pagkatao dahil lahat naman tayo ay nag-grow. Lahat naman tayo ay nagbabago rin pagsapit ng panahon. At dahil mahal na mahal ko si Faith ay tinanggap ko lahat ng pagbabagong yun, Mama Mia. In-embrace ko ng buong buo. Hanggang sa makatapos na nga kami ng aming pagiging probationary sa trabaho. Hindi kami magkatrabaho Mama Mia pero magkalapit lang ang lugar na pinagtatrabahuan namin. Isang ride lang. Kaya naman araw-araw kaming nagkikita, araw-araw kaming nagkakasama. Mama Mia, kahit na araw-araw kong nakikita si Faith kahit kailan ay hindi po ako nakaramdam ng pagkasawa sa kanya. Pero iba naman ang nararamdaman ko kay Faith. Mama Mia, pakiramdam ko kasi ay parang nagsasawa siya sa akin. Noong magtatatlong taon na kasi ang relasyon namin, dun ko po naramdaman Mama Mia na para bang may mga bagay siyang hinahanap na wala sa akin. Noong una ay kontento naman siya sa pagmamahal ko. Kontento naman siya sa mga naibibigay ko. Pero habang tumatagal, ay parang nagiging demanding siya. Habang tumatagal, Mama Mia, ay parang pinaparamdam niya sa akin na hindi na ako sapat. Kung nung una, ay tuwang-tuwa na siya sa 3 stem ng bulaklak. Ngayon ay gusto niya yung magaganda talaga na mga flowers at bouquet talagang ibigay ko sa kanya. Kung nung una ay payag lang siya sa fast food chain o di kaya naman ay sa turo-turo o street foods. Nung tumagal Mama Mia ay gusto na niya na lagi kaming sa restaurant. Ang sabi niya kasi ay hindi naman daw maganda sa katawan ang fast food. Hindi maganda sa katawan ang mga turo-turo. Well, naiintindihan ko naman siya. Nung una Mama Mia, sinabi ko sa sarili ko na siguro tumataas ang demand ni Faith dahil alam niya na may sweldo na kaming pareho. Hindi naman sa ako lang ang pinapagastos niya. May mga pagkakataon din naman Mama Mia at kadalasan siya naman ang gumagastos sa date namin. Pero ako kasi bilang isang lalaki Mama Mia ay nasasagi po ang ego ko kapag siya po ang gumagastos. Alam ko kasi Mama Mia dapat mas malaki ang ambag ko sa relasyon namin. Pero kahit na maraming demand sa si Faith, kahit na gusto niya ay lagi na kaming nagtataxi at hindi na kami sumasakay ng jeep, ay pilit ko pa rin binibigay ang mga gusto niya. Ang hindi niya alam Mama Mia ay meron na akong plano para sa aming dalawa. Noong 4th year anniversary kasi namin, dun ko napagtanto na si Faith na talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Sabi ko nga sa inyo Mama Mia, ang sabi ng iba ay ako raw ang uri ng lalaki na labis-labis kong magmahal. Ako raw ang uri ng lalaki na good boy. Kaya naman lahat ng tungkol sa buhay ko pati love life ko ay nakaplano. Inisip ko na noon na pakakasalan ko na si Faith. Na siya na ang babaeng ihaharap ko sa altar. At siya na ang ipapakilala ko sa Diyos bilang aking magiging kabiyak. Mama Mia, oo. Nag-iipon na ako hindi lang para sa engagement ring, kundi para na rin sa magiging kasal naming dalawa ni Faith. Mahal na mahal na mahal na mahal ko si Faith Mama Mia. Kaya naman,
ibibigay ko sa kanya ang lahat. Pinag-ipunan ko talaga ng husto ang singsing na ibibigay ko sa kanya. At noong mag-monthsary kami Mama Mia, ay inaya ko siya sa isang magandang restaurant. Tuwang-tuwa naman siya noon. Wow naman babe. Akala ko sa turo-turo mo na naman ako dadalhin eh. O di kaya naman ay sa fast food chain. Ano bang naisip mo at dito mo ako dinala? Syempre naman, monthsary natin ngayon babe. Kaya gusto ko espesyal. Ikaw talaga ha? Kahit naman monthsary natin dati. Sa McDo mo lang naman ako dinadala o di kaya sa Jollibee. Sabi niya. Babe, iba kasi ngayon. Espesyal ang araw na to. Kaya ang gusto ko, espesyal rin ang maramdaman mo. Mama Mia, sinabihan ko siya na umorder lang ng gusto niyang orderin. Sabi ko ako ang bahala. Siya naman ay nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. In fairness naman kay Faith Mama Mia, kahit naman sabi ko ay demanding siya, ay hindi naman po siya mukhang pera. Lagi naman po siyang nag-share kapag sa tingin niya ay hindi ko kinakaya. Huwag kang mag-alala babe. Pinag-ipunan ko ang gabing to. Kaya ako ang bahala sa lahat. Ngumiti siya sa akin ng pagkatamis-tamis at hinawakan niya ang kamay ko. Maraming salamat babe ha. Nakikita ko naman lahat ng effort mo para sa akin. Nararamdaman ko naman lahat ng pagmamahal mo para sa akin. Kaya salamat talaga. Sabi nito. Mama Mia, ang totoo niyan ay nung gabing yun balak kong mag-propose sa kanya. Habang kumakain kami ay tinatanong ko na siya ng mga plano niya sa buhay. Babe, ano nga bang gusto mo? Gusto mo bang umalis sa trabaho mo? May mga iba ka pa bang gustong gawin? Gusto mo pa bang lumipat ng trabaho o di kaya mag-level up sa career mo? Tanong ko. Naku babe, ikaw ha? Masyadong seryoso na yung mga tanong mo. Pero sino ba naman ang ayaw lumevel up sa kanyang career? Pero ayos na ako sa kumpanya ko ngayon babe. Masaya na ako. Dahil ang totoo niyan, nakikita ko naman na pinapahalagahan nila ang kanilang mga empleyado. Yun naman ang importante sa akin. Masaya na ako sa kung saan ako ngayon babe. Sabi niya. Talaga? Sa relasyon nating dalawa babe, masaya ka pa ba? Tanong ko. Anong klaseng tanong ba yan, babe? Kung hindi ako masaya sa'yo, di sana hiniwalayan na kita. Sabi niya sa akin nang nakangiti. Mama Mia, nung makita ko ang mga ngiti niya ay siguradong sigurado ako. Mahal talaga ako ng babaeng to. Siguradong sigurado ako na hindi siya tatanggi sa proposal ko ngayong gabi. Pagkatapos naming kumain ay nagpasalamat siya sa akin dahil busog na busog raw talaga siya. First time daw niyang kumain ng ganun kasarap na steak. Alam mo babe, masarap pala yung medium rare. Akala ko nung una ay nakakadiri pero masarap pala talaga. Sabi niya sa akin nang nakangiti. Buti naman babe at nagustuhan mo dito. Simula ngayon, ito na ang magiging favorite place natin ha. Sabi ko. Oo naman, ito na ang magiging favorite place natin. At kapag merong mahahalagang okasyon, dito natin i-celebrate kapag tayong dalawa lang. Huwag na yung kasama sila mama, ang mahal dito eh. Sabi niya tapos tumawa. Mama Mia, hindi ako makatawa noon dahil labis-labis ang kabang nararamdaman ko. Hinawakan ko na mula sa bulsa ko ang singsing na kanina ko pa hinahanda. Mama Mia, tinitigan ko siya ng mabuti. Oh babe, bakit ganyan ka naman makatingin? May dumi ba ako sa mukha? Tanong niya. Humiling ako Mama Mia. Wala babe, ang totoo niyan ay ang ganda-ganda mo. Maganda ka naman talaga pero tingin ko mas lalong maganda ka ngayong gabi. Sabi ko. Wow babe nagiging bolero ka na. Sabi niya sa akin. Doon ay tumayo ako Mama Mia. Lumuhod ako sa harapan niya. Babe, Julian, anong ginagawa mo?
Bakit ka nakaluhod dyan? Tanong niya. Babe, Faith, alam mo naman siguro na mahal kita, hindi ba? Alam mo naman siguro na ikaw lang ang babaeng minahal ko. Babe, kahit hindi pa ngayon, kahit sa susunod na taon pa, kahit kailan mo gusto, basta gusto ko lang siguraduhin na tayo, ikaw at ako hanggang dulo. Mahal na mahal kita, Faith. Will you marry me? Tanong ko sa kanya at inilabas ko na ang singsing na hawak-hawak ko. Mama Mia, maluha-luha siyang tiningnan ng singsing na yon. Habang yung mga tao sa paligid ay kinikilig naman na nakatingin sa amin. Julian, babe, alam mo, ikaw ang pinakamagandang regalo sa akin. Ikaw at ang pagmamahal mo ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Kaya oo, Julian, magpapakasal ako sa'yo. Oo, mahal na mahal din kita. Pagkasabi niyang yun, Mama Mia, ay pumalakpak ang lahat sa paligid, pati na ang mga staff at waiter sa restaurant na yun. Isinuot ko sa kanya agad ang singsing, pagkatapos ay hinalikan ko siya sa mga labi. Mahal na mahal ko si Faith. Isa yon sa mga gabing hindi ko makakalimutan sa aming relasyon. Isa yon sa mga gabing pinapanalangin ko na sana ay maulit ng maulit. Pagkatapos nga naming ma-engage ay na-excite ang mga pamilya namin. Sabi nila ay tutulong sila sa lahat ng gastusin sa magiging kasal. Mama Mia, marami kasi talaga ang gusto na magkatuluyan kaming dalawa ni Faith. Lalo na sa kanyang partido. Ang sabi kasi ng mga magulang ni Faith ay ako raw ang nakapagpabago ng buhay niya. Ako raw ang nagpasaya sa kanyang muli matapos itong ma-broken-hearted noong college pa lamang kami. Mama Mia, masayang masaya sila. Ang mga cousins ni Faith ay nag-pledge na po ng kung ano-ano tungkol sa kasal namin. May nag-pledge ng cake, may nag-pledge ng mga damit ng entourage, may nag-pledge ng lechon. Kung tutuusin, Mama Mia, lahat po ng mga iniipon ko ay mukhang mapupunta lang sa ipon at panimula namin ni Faith dahil maging sa mga kapartido ko ay marami po ang nag-pledge ng kung ano-ano. Ang totoo niyan, kung gugustuhin namin ni Faith ay pwede kaming magpakasal kaagad. Pero nirespeto ko ang kagustuhan ni Faith, Mama Mia, na gusto muna niyang mag-level up sa kanyang trabaho. Ang sabi niya ay bigay ko lang sa kanya itong taon na ito dahil gagawin niya raw ang lahat para ma-promote siya. Kaya naman, Mama Mia, dun nagsimula ang lahat. Ang lahat ng mga mumunting pagbabago sa aming relasyon. Mama Mia, naging masyadong busy po kasi talaga si Faith sa kanyang trabaho dahil sa hinahabol niyang promotion. Naging busy siya at ang sabi niya, Mama Mia, ay iniintindihin ko na lang daw muna siya. Ngayon lang naman daw to. Pagkatapos niyang ma-promote, ay aasikasuhin na naming dalawa ang aming kasal. Pinagbigyan ko siya, Mama Mia. Ako naman ay nag-ipon lang ng nag-ipon. Ako naman ay nag-focus rin sa trabaho ko nang sa ganun ay ma-promote din ako nang hindi naman ako mapag-iwanan ng girlfriend ko. At yun nga, Mama Mia, wala pang halos isang taon ay sabay halos kaming na-promote ni Faith. Masayang masaya siya at masayang masaya rin ako para sa kanya. Ganito pala ang pakiramdam kapag sabay niyong naaabot ang inyong mga pangarap. Ganito pala ang pakiramdam kapag sabay niyong tinutupad ang pangarap niyo, hindi lang para sa inyo, kundi para rin sa isa't isa at para sa inyong pamilya. Hanggang sa pinag-usapan na nga naming dalawa, Mama Mia, ang tungkol sa aming pagpapakasal. Julian, hindi ba't nangako ko sa'yo na pagkatapos ng promotion ko ay aasikasuhin na natin ang ating kasal? Kaya pwede na. Pwede na tayong mag-ayos ng kasal nating dalawa. Pagkasabi niyang yun, ay kinausap ko na agad ang mga magulang ko.
Ang gusto ko kasi Mama Mia ay maging tradisyonal kami. Gusto kong ipakita hindi lang kay Faith ang pagmamahal ko kundi maging sa kanyang buong pamilya. Pinakiusapan ko ang mga magulang ko na kung pwede ay mamanhikan kami kina Faith. Sumama ang iba kong mga kamag-anak pati na rin ang mga kapatid ko. Gulat na gulat naman si Faith Mama Mia dahil sorpresa lang talaga ang pagdating ko sa kanila. Ang tanging kinausap ko ay ang mga kapatid niya at mga magulang niya. Sila naman ay tuwang-tuwa sa ginawa ko lalong-lalo na ang papa niya. Gustong-gusto raw talaga nila ako Mama Mia dahil ako raw ay marespeto at kitang-kita nila raw talaga ang sobra-sobra kong pagmamahal para sa kanilang anak. Tunay naman talaga na mahal ko si Faith. Aminado ako Mama Mia na meron naman akong pagkukulang sa relasyon namin. Unang-una na dyan ay ang pagiging magaling ko sa kama. Alam ko naman yon. Dahil nararamdaman ko naman Mama Mia sa tuwing nagniniig kaming dalawa ni Faith na may mga pagkakataon na hindi po talaga siya nasasatisfy sa mga ginagawa ko. Sa totoo niyan Mama Mia ay nag-aaral pa ako kung paano ba magpaligaya ng babae. Pero naisip ko naman noon na hindi naman ganun siguro si Faith. Siguro, physically, sexually hindi ko siya nasasatisfy. Pero alam kong ang puso niya ay satisfied naman sa pagmamahal at mga sorpresang naibibigay ko sa kanya. Kaya noong namanhikan kami sa kanila Mama Mia, ay kitang-kita ko po na naluluha si Faith. Niyakap niya ako at hinalikan sa aking mga labi sa harap ng aming pamilya at hindi na siya nahiya doon. Ang sabi niya ay ang swerte-swerte raw niya sa akin, kaya mahal na mahal niya raw ako. Doon sa pamamanhikan ay pinag-usapan na namin lahat ng detalye sa aming kasal. Marami po talaga ang nag-pledge kaya halos wala pang 50,000 ang magagastos namin. May na mga nag-pledge ng pera, meron din yung panghanda, meron din yung venue, meron din yung sa simbahan. Pareho kasing malalaki ang pamilya namin ni Faith at pareho namang hindi mahihirap po. Lalong-lalo na yung mga cousins ni Faith at mga kamag-anak niya. Ako din naman Mama Mia ay may mga kamag-anak din naman ako sa ibang bansa na nag-pledge rin. Kaya masayang-masaya ako. Hanggang sa inasikaso na namin ang tungkol sa magiging entourage namin. Ang magiging maid of honor namin ay ang kapatid ni Faith. At dahil ako ay may mga pamilya na po ang mga kapatid kong lalaki, ay pinili ko po ang pinsan kong si Manuel. Mama Mia, si Manuel po ay isa po sa mga pinakamalapit kong pinsan. Pero dahil nasa Amerika siya nung mga panahon na yun, ay inisip ko na iba na lang. Kaso nga lang ang sabi ni Manuel ay uuwi raw siya. Hindi raw niya palalagpasin ang kasal ko dahil hindi niya raw akalain na mauuna pa akong ikasal sa kanya. Kami kasi ni Manuel ay halos magkaidaran lang kaya kami ang close dalawa sa magpinsan. Bukod sa magkaidaran, ay magkaiba kami ni Manuel Mama Mia. Si Manuel ay maraming mga babaeng nahuhumaling sa kanya. Gwapo kasi talaga at charismatic at simpatiko ang pinsan kong yon. Mama Mia, romantiko din siya kaya marami ang nagkakagusto sa kanya. Samantalang ako ay tahimik lang. Pero hindi naman ako nagsisi na isa lang ang babaeng minahal ko at isa lang ang babaeng naging karelasyon ko. Dahil siya rin naman ang babaeng pinangarap ko mula pa noon. Uy insan, uuwi na ako ah. Alam mo, masyado ka talagang malakas sa akin. Kaya 2 buwan ang hiningi kong bakasyon. Buti na lang talaga 3 taon na rin akong hindi nakakauwi dyan sa atin. Kaya pinayagan ako ng boss ko na 2 buwan ang hilingin kong bakasyon sa kanya. Ikaw, akong bahala sa mga painom mo ah. Akong bahala sa venue, gusto ko yung sosyal. Sabi niya. Tuwang-tuwa naman ako Mama Mia. At nung tinanong nga ako ni Faith kung nakapili na ako ng aking magiging best man, ang sabi ko ay pinsan ko na mula Amerika. Tinanong niya kung nakilala na niya ang pinsan kong yon. Sabi ko ay hindi pa. Sabi ko ay first time pa niyang makikita.
Kaya naman, Mama Mia, inaya ko si Faith na kung pwede ay mag-undertime siya sa kanyang trabaho kapag darating na ang pinsan ko para sabay namin itong susunduin. Pero ang sabi niya Mama Mia ay hindi raw talaga siya po pwedeng mag-undertime dahil marami pa siyang mga dapat na gawin. Kaya naman, sinabi ko na lang na magkita na lang kami sa isang restaurant dun sa paborito naming dalawa. At dun ko dadalhin ang pinsan ko at formal ko nang ipapakilala sa kanya. Ang sabi naman niya Mama Mia ay dadalhin niya raw ang kanyang kapatid. Sabi ko mas mabuti nga yun para magkaharap na ang maid of honor at ang best man. At nung dumating na nga ang pinsan ko ay tuwang-tuwa ako Mama Mia. Mas lalo siyang gumwapo. Nag-mature na rin siya. Ay, pinsan kong magpapatali na! Sigaw niya nung makita niya ako sa departure area. Hello Manuel, kumusta? Close na close talaga kaming dalawang magpinsan. Tinanong niya ako kung ano raw ba ang magiging partipasyon ng best man. Sabi ko, siya ang magiging alalay ko nung panahon na yon. Ikaw talaga kahit kailan ginagawa mo akong alalay ha? Kahit nung nag-aaral pa tayo. Sabi niya. Hindi naman. Well, insan, sino ba ang maswerteng babaeng nakabihag sa puso mo? Tanong niya sa akin. Insan, ako ang maswerte sa kanya dahil minahal niya ang isang katulad ko. O naks naman! Napaka-arte mo na ngayon ha? Pero teka, kailan ko ba mamimit? Yung babaeng maswerte na yan? Tanong niya sa akin. Mamayang gabi. Magdi-dinner tayo kasama yung maid of honor. Mag-aalas 5 na noon Mama Mia nung mag-ayos kaming dalawa ni Manuel papunta na sa restaurant kung saan ay nagpa-reserve na ako. Pero tinawagan ako ng girlfriend ko at ang sabi niya ay hindi raw makakasama ang kapatid niya dahil may importante raw itong inaasikaso sa paaralan kung saan ito nagtuturo. Teacher kasi ang kanyang kapatid Mama Mia. Kaya naman ang sabi ko ay kaming tatlo na lang muna ni Manuel ang magsasama. At nung nakarating na kami doon ay wala pa ang girlfriend ko. Fiancé ko pala. Hindi pa siya nakakarating dahil ang sabi niya ay na traffic raw talaga siya. Sabi ko naman sa kanya ay susunduin na lang namin siya pero ayaw niya raw na maabala ang pinsan ko. Ganito kasi talaga ang girlfriend at ang fiancé ko Mama Mia. Masyadong malalahanin sa iba. Pero nung makarating na siya sa restaurant, Mama Mia ay kitang-kita ko kung paano nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nung makilala niya si Manuel. Si Manuel naman ay parang normal lang. Para bang may galit siya kay Manuel. Pero binaliwala ko na lang yon. Hindi naman kasi madali talagang nakokomportable ang girlfriend ko o ang fiancé ko sa iba. Mama Mia siguro ay naramdaman niya na may pagka-playboy itong pinsan ko kaya ganun na lang ang kanyang reaksyon. Habang kumakain kami ay napapansin ko talaga na parang galit na hinihiwa ni Faith ang kanyang steak. Hindi ko na lang pinansin yon masyado. Sabi ko sa pinsan ko ay baka pagod lang ang girlfriend ko, ang fiancé ko sa kanyang trabaho. Kaya pagkatapos kumain ay inihatid na namin siya sa bahay nila. Habang ako naman ay umuwi na sa amin at ang sabi ng pinsan ko ay uuwi na raw muna siya at makikipagkita pa sa kanyang mga barkada. Mama Mia, ewan ko ba pero nababagabag talaga ako sa naging reaksyon noon ng girlfriend ko nung makita niya si Manuel. Pero hindi ko na lang yon iniisip. Binabaliwala ko na lang yon. Hanggang sa lumipas ang mga araw ay pilit ko talaga silang pinagkakasundong dalawa. Dahil ayoko naman na ayaw ng girlfriend ko ang aking pinsan. Mama Mia, halos araw-araw kong i-invite noon si Faith para makasama namin ni Manuel. Hanggang sa isang araw, ay naramdaman ko na parang naging komportable na sila sa isa't isa. Naging masaya ako noon, Mama Mia. Masayang masaya. Dahil sa wakas, magkasundo na ang best friend kong pinsan
at ang fiancé ko. Masaya ako na nagkasundo na si Manuel at ang babaeng pinakamamahal ko. Mama Mia, habang papalapit ng papalapit ang mga araw ng kasal namin, ay naramdaman ko naman na para bang nawawala ng amor itong fiancé ko na asikasuhin ang lahat tungkol sa kasal namin. Ang sabi ni ay busy lang talaga siya sa trabaho. Iniintindi ko naman yun, Mama Mia. Pero doon ko rin naramdaman na maging ang pinsan ko ay hindi na rin masyadong interesado tungkol sa mga detalye ng kasal. Kung nung una na nasa Amerika pa siya ay tanong siya ng tanong, ngayon naman ay parang baliwala na sa kanya. Hanggang sa nagkaroon kami ng usapan, Mama Mia. Si Faith, si Manuel at ang kapatid ni Faith na magkita-kita para sa magiging flow ng program. Dahil importante po ang input ng Maid of Honor at Best Man. Pero hindi po nakasipot si Manuel at si Faith. Ang sabi ni Manuel ay nasa Tagaytay raw siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang sabi naman ni Faith ay meron siyang biglaang overtime sa trabaho. Kaya kaming dalawa lang ng kapatid niyang nagkita. "Oh, nasaan sila?" tanong ng kapatid ni Faith. "Di ko alam eh. Parehong hindi makakasipot. Yung pinsan ko kasi meron talagang lakad sa kanyang barkada eh." "Teka, sino nga ba yung pinsan mo para makilala ko naman yung mukha? Baka nagkakasalubong na kami sa daan eh, hindi ko pa siya kilala." tanong ng kapatid ni Faith. Kaya naman kinuha ko ang cellphone ko, Mama Mia, at pinakita ko sa kanya ang picture namin ni Manuel. "Eto? Eto ang pinsan mo?" tanong niya na may halong pagkagulat. "Oo, bakit? Pinsan mo si Manuel?" tanong niya ulit. "Oo nga, bakit? Hindi mo ba kilala si Manuel? Alam mo bang siya yung ex ni Faith? Alam mo bang siya yung lalaking iniyakan masyado ni Faith?" Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Hindi ko alam kung anong magiging pakiramdam ko noon. Bakit sa lahat ng tao, si Manuel pa talaga ang ex ng fiancé ko? Kaya pala galit si Faith nung una silang magkitang muli. Pagkatapos naming mag-usap ng kapatid ni Faith, Mama Mia, ay pinuntahan ko si Manuel sa kanyang kondo. Hindi ko alam kung nandun na siya, pero ang balak ko sana ay antayin siya sa loob. Meron naman akong spare key doon dahil binigyan niya ako nung makarating siya. Ang sabi niya kasi noon, kapag nakaalis na siya papuntang Amerika, ay pwedeng dun muna kami manirahan, dalawa ng aking magiging asawa. Kaya naman pinuntahan ko siya doon dahil alam kong may beer sa kanyang refrigerator. Doon ako iinom at doon ko siya kukumprontahin tungkol sa kanilang dalawa ng fiancé ko. Pero Mama Mia, ako pala ang masosorpresa pagdating ko doon. Dahil nung pinihit ko na ang doorknob at makapasok na ako sa loob, ay nakaramdam ako na para bang may mga tao sa loob. Naka-on kasi yung TV sa labas. At nung papunta na ako sa may kwarto, Mama Mia, ay rinig na rinig ko ang mga ungol ng dalawang taong nagsasalo sa kaligayahan. Mama Mia, ayoko sanang istorbohin ang pinsan ko. Dahil alam kong may ginagalaw siyang babae. Pero ewan ko ba, kakaiba po ang naramdaman ko nung panahon na yon. Kaya nakinig po ako sa instinct ko. Binuksan ko po ang pintuan ng kwarto na buti na lang at hindi nakalock. Kitang-kita ko, Mama Mia. Kitang-kita kong nakapatong sa pinsan ko ang fiancé ko at sarap na sarap habang umiindayog sa ibabaw niya. Mama Mia, gulat na gulat din sila nung makita nila ako. Dahil sa sobrang sakit na naramdaman ko, ay tinapon ko ang susi ko sa mukha nilang dalawa. Pagkatapos ay umalis na ako sa lugar na yon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hinayaan ko na lamang na dalhin ako ng mga paa ko sa kung saan man ito magliliwaliw. Mama Mia,
Namamalayan ko na lang ang sarili kong pumapasok na sa loob ng isang simbahan. Galit na galit ako noon at durog na durog ang puso ko. Doon sa loob ng simbahan ay napasigaw ako, Mama Mia. Buti na lang at walang ibang tao doon at yung mga caretaker lamang sa labas ang nandun at gulat na gulat sila sa ginawa ko. Masyadong masakit ang naramdaman ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Doon ay biglang nag-ring ang cellphone ko. Si Faith ang tumatawag. Hindi ko yun sinagot at pinatay ko, Mama Mia. Hindi ako umuwi ng bahay ng 2 araw. Nag-leave ako sa trabaho ko. Nag-check-in na lang ako sa isang hotel, Mama Mia, dahil hindi ko alam kung paano ko haharapin ng mga tao. Doon sa hotel ay wala akong ibang ginawa kundi uminom ng uminom. Mama Mia, hiniling ko doon na sana ay matapos na lang ang buhay ko dahil sobrang sakit talaga ng naramdaman ko. Hanggang sa mahimasmasan na ako, kaya umuwi na ako ng bahay. Doon ay naisip ko, Mama Mia, na kayang-kaya kong patawarin si Faith. Handa ko siyang bigyan muli ng pagkakataon. Handa akong kalimutan lahat ng nakita ko at lahat ng nalaman ko. Basta ba, ituloy lang namin ang aming kasal 2. Basta ba ipagpatuloy lang namin ang aming nasimulan. Kaya tinext ko si Faith at sinabi kong pwede ba kaming magkita. Pumayag naman siya, Mama Mia. Nagkita kaming 2 dun sa sabi naming paborito na naming lugar. Dun sa nakatikim siya ng masarap na medium rare steak. Nung makita niya ako, Mama Mia, ay agad siyang yumuko at nagsorry sa akin. Sorry, Julian. Hindi ko naman sinadyang saktan ka. Sabi niya. Faith, wag na nating pag-usapan yon. Handa akong kalimutan ang lahat. Handa akong magsimula tayo muli. Handa akong wag nang isipin yung nakita ko. Handa akong patawarin ka. Basta ba ituloy lang natin ang kasal nating 2. Mahal na mahal kita, Faith, at hindi ko kayang mawala ka sa akin. Umiiyak si Faith noon, Mama Mia, habang nakikipag-usap sa akin. Sigurado ka ba sa desisyon mong yan, Julian? Sigurado ka bang handa kang patawarin ako? Tanong niya. Oo, Faith. Handang-handa. Mama Mia, dahil doon ay walang ibang nakaalam kundi kaming 3 lang ni Manuel ang tungkol sa nangyari. Hindi ko rin alam kung paano ko kakausapin si Manuel na hindi na siya ang magiging best man ko. Ang naisip ko noon ay wala na lang sigurong best man. Pero 2 linggo bago ang kasal namin ay tinawagan ako ni Faith, Mama Mia. Ang sabi niya ay hindi niya kayang ituloy ang kasal naming 2. Ang sabi niya ay na-realize niya raw na mas mahal niya si Manuel kaysa sa akin. Ang sabi niya ay sasama na raw siya kay Manuel kahit saan dahil ito raw ang mahal niya. Nakiusap pa siya, Mama Mia, na intindihin ko raw ang desisyon niya. Pero paano ko maiintindihan ang lahat gayong hindi man lang niya ako pinasagot sa mga sinabi niya? Hindi ko man lang naitanong sa kanya ang mga tanong ko. Basta-basta na lang siyang nangiiwan, Mama Mia. Matapos ang usapan namin yun ay hindi na siya muli pang nagpakita sa akin. Mama Mia, sumama nga siya kay Manuel at iniwan niya ako sa ere kasama ang lahat ng plano namin sa aming kasal. Masakit. Napakasakit ng nangyari. Ngayon, Mama Mia, ay magdadalawang taon na mula nang nangyari ang lahat ng yon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako okay. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakaka-move on. Awang-awa ang mga tao sa akin. Pakiramdam nila ay iniputan talaga ako sa ulo, hindi lang ng fiancé ko kundi mangging ng pinsan ko. Mama Mia, ang balita ko ay masayang masaya raw na nagsasama ngayon si Manuel at ang fiancé ko. Bakit ganun, Mama Mia? Bakit sila pa ang masaya gayong sila ang nanakit sa akin? Mama Mia, hindi ko alam kung meron pa bang future na naghihintay sa akin. Hindi ko alam kung may makikilala ba ako na para sa akin. Basta ang alam ko, hanggang ngayon masakit pa rin para sa akin ang lahat.
Hanggang dito na lang. Lubos na gumagalang, Julian. Hindi ko alam kung paano ka papayuhan, Julian. Pero isa lang ang masasabi ko. Siguro mas mabuti ngang hindi pa kayo kasal kesa sa nakasal kayong dalawa tapos sa huli ay pipiliin pa rin naman pala niya si Manuel. Dahil kapag kasal na kayo, mas mahirap ang proseso ng annulment. Mas mahirap ang proseso ng pag-move on. Dahil kahit na magkahiwalay man kayo, ay umaasa pa rin ang puso mo dahil kasal nga kayo. Sa tanong mo kung meron bang inilaan ng Diyos na future para sa'yo, sigurado ako meron. Kung meron bang ibang tao, hindi ko alam yon. Pero isa lang ang sigurado ko. Mas maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo kesa sa plano mo. Kaya magpatuloy ka lang ha. Pasasaan ba at magiging okay rin ang lahat. Maraming salamat po sa inyo sa pakikinig nyo sa kwento ni Julian. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay niya, please don't forget to click like and then share. And don't forget po kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo naman tong channel na to. Pagkatapos ay i-click mo ang notification bell para lagi kang updated sa bawat video na ating i-upload. Huwag nyo rin kakalimutan na may iba pa tayong mga videos, baka may hindi pa po kayo napanood. Please, kung may oras kayo, gawin nyo namang background at panoorin nyo. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.